Alright, yan, mapagpalang umaga sa lahat at mayamang umaga po sa lahat ng mga viewers ho natin and sa lahat po ng mga kababayan ho natin mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, no? And especially sa mga kababayan ho natin, mapagpalang araw po sa mga kababayan nating OFW, mga kapamilya ho natin linyas na humahataw po. Okay, diyan sa inyong lugar, no? So, una sa lahat, maraming salamat. Ito na naman, no? Ito po yung another opportunity na para maka-attend ho kayo ng gaytong klaseng napakagandang usapin, no? Napakagandang training. Okay, siguro hindi ko na po papatagalin, no? At tayo po ay magsisimula na dahil meron ho tayong panauhin para magbigay po ng napakagandang training at marami ho tayong matututunan. Okay, lalo-lalo na po sa mga nagsisimula po, no? Sa mga bagong kapamilya ho natin. So, anyway, congratulations din po sa lahat po ng mga kapamilya ho natin na mga bagong members ho natin. So, maraming salamat po. Yeah. So, okay, sige. Tayo po ay magsisimula na at atin pong i-welcome po ang ating Board of Director. Okay, so welcome ho natin. Okay, ang ating chairman, walang iba kundi si Christopher Puntanar. Ayan. Okay. Ayan, mayamang umaga, Mayamang chairman. umaga, no? MD. At sa ating lahat ng manonood, lahat ng ating members ng Lean and Green, no? Ito ay simula nung ating tinatawag na LNG Online Academy, no? Yes. Very exciting kasi isa ito sa major project natin na gagawin natin for especially itong taon, no na ating gagawin, no. Ito ay handog natin or gift natin sa lahat ng ating distributor, lalo na sa pag-expand natin sa international. That's right. No, so nakakatuwa kasi yung topic natin araw-araw, meron na kayong, kumbaga hindi nyo na kailangang mag-antay ng mga schedule and events kasi magkakaroon na tayo ng mga recorded at ito, yung isang sample natin. Ito yung ipapakita natin, Yes, MD. tama. So, yung pag-uusapan ho natin, lalong-lalo na sa mga nagsisimula, so napakagandang panimula po to sa mga, especially mga first time po, no? So, ito po yung kauna-unahan talagang inaatinan ng training. So, ang training na to, ito po yung why training is important. Ano ba kahalaga yung training na to, lalo-lalo na doon sa mga nagsisimula. So, yun po yung ating pag-uusapan. Sige po, at yan po ay pakinggan nyo po mabuti at siguro mas maganda na meron din ho kayong kape dyan sa inyong lugar, no? O, saan ka man ngayon, naroroon, kung ikaw man ay nasa bahay lang o kung kayo po ay sama-sama na nakikinig ngayon. So, magkuha ho kayo ng kape. At side dyan, kumuha ho kayo ng notebook, okay, ballpen, okay, para maisulat ninyo yung ating pag-uusap. Lalong-lalo na sa mga nagsisimula, yun po ay inyong i-prepare, no? So, ang ating topic po, why training is important. So, guys, ating pong pakinggan po. Okay. Maraming salamat MD, no, sa ating first topic, no. Ito ay dapat nating maintindihan gaano kahalaga ang training sa lahat ng pumapasok sa Lean and Green, no? Because sabi nung iba, akala nung marami kasi basta mag-join ka lang, no? Isa itong malaking failure or isa itong malaking maling pananaw o myth yung hindi ka magti-training o iiwas ka. Gaano kahalaga yung training sa success natin? Sobra, no? Pinakamataas na kailangan natin to achieve our success or our dreams is makapag-training tayo. Why? Because ma-acquire natin sa training yung iba't ibang skills, attitude, tamang mindset, at iba pa, no? Sabi ko nga, lagi kong binabanggit, yung training, dito magdidepende yung lalim, no? O yung layo ng mararating mo, no? Kung ang training na makukuha mo is maliit lang, ang ma-acquire mo na success, maliit lang din. Ibig sabihin, narinig ko to sa isang mentor, no? Kung ano daw yung sinuksok, yun daw yung madudukot. No, kumbaga yung ano daw yung niload natin sa isip natin,
yun din daw yung ating ma-acquire na success. No? So, ito, napakahalagang bagay. So, kung ikaw, yung nanonood, at naghahangad ka ng success sa industriya ng Lean and Green, make it sure na ilalagay mo na, i-dedicate mo na yung sarili mo na talagang sa lahat ng pwede mong malaman, aalamin mo. So, ibig sabihin, yung company magpo-provide ng mga special trainings, katulad nito. After this, maghahanap ka pa ng ibang mga modules para mas maintindihan natin. Ngayon, gaano ba kahalaga yung training? Ang training para pundasyon siya. Foundation siya ng success natin, MD. Ano ibig sabihin ng foundation? Para ka nagtatayo ng building. No, kung gaano kalalim yung pundasyon, ganon din kataas yung itatayo mo. Ibig sabihin, ulitin ko, kung gaano kataas yung itatayo mong building, dapat alam mo kung gaano kalalim na foundation yung hukayin mo. So ganun ka katindi yun. Same sa puno, no, MD. Ang puno, nauuna yung ugat bago lumabas yung puno. O yung yung kanyang mga yung nakikita natin sa outer part, last yan mauuna munang ugat. So ibig sabihin yung training para sa ugat. So kung gaano kalalim, ganon din katayog ganon din kataas yung mararating mo. Kaya up to now, alam mo, MD, ako ay nasa papasok na ako ng 24 years sa industriyang to. Still, hindi natatapos yung pag-discover o pag-search ng mga dapat nating malaman. Lalo sa panahon natin ngayon na mabilis magbago yung panahon. No, nag-iiba yung trend. Katulad nung dumaan na pandemic, as in talagang MD, maintindihan mo ako na halos marami tayong pinag-aralan nung wala pang pandemic na yung iba hindi natin ma-apply. Kasi nag-iba yung character ng tao, yung personality ng tao, yung mga decision making ng tao. Ito yung mga bagay na inaaral natin sa mga training at na-acquire natin at nagiging advantage natin. Ano ibig sabihin? Yung training, para siyang yung training, ano ba makukuha natin sa training? Wisdom, knowledge, no, mga kaalaman. So, bakit natin kailangan ng kaalaman or kailangan ng tamang knowledge? Yung knowledge, ito yung ating armas. Yan, no, Tagalog na Tagalog, no. Ito yung ating weapon. No, kung sasabak tayo sa gera, the more na marami kang gamit, the more na malaki yung advantage mong manalo. Tama? So, ganun din sa knowledge sa training, no. The more na marami kang ina-acquire, the more na marami kang pwedeng option, no, strategies, no, na pwedeng magawa, no. Ibig sabihin, malilesen mo yung mga yung mga failure. Saka mas effective ka. Yes, yun yung pinaka-importante sa training, yung mas tataas yung effectivity mo. No, mas tataas yung tawag dito, mga options mo, mas madali mong ma-handle yung challenges. Alam mo yung challenges, nasa harap na natin yan sa success. Walang success na walang challenges. Now, ano yung advantage mo kapag nag-training ka? Meron ka ng hawak or meron ka ng bit-bit na mga knowledge, wisdom. So meaning, pag na-experience mo yung challenges, meron ka ng advanced knowledge kung ano yung gagawin mo. Meaning, nasa 50 or 80% ka na. No? Ibig sabihin, i-overcome mo na lang talaga. So yun yung ganda ng training. Now, ano yung napansin ko, MD, at alam ko napansin mo rin ito, mostly ng failure, nagfe-fail, no, sa ganitong industriya, mostly hindi talaga nag-train ng maayos. Tawag dito yung nagkaroon ng acne ba, no, yung acne ba, yung alam ko na yan. No, minsan kasi may tao na pag umattend ng isang training, katulad ng mga basic natin, NDO, and etc. Alam mo, MD, ako sa tagal ko, up to now, pag may nagtutok ng NDO, nakikinig ako Walang bola yun hindi ko yung sinasabi just to manipulate or to mindset. Hindi, bakit? Kasi alam ko, yung NDO, kahit isang speaker yan, everyday meron siya natututunan at nailalagay niya yun sa NDO niya. Yung minsan sumakay lang ng bus yan, may na-experience lang yan. Bukas magugulat ka pag nagtok ng NDO, magbabago na yung topic niyan. So ito yung mga bagay na dapat nating i-acquire. Ibig sabihin, bakit dapat tayong ma-excite umattend ng mga training. Ako, naalala ko nung ako ay distributor pa, nung ginagawa ko tong business na to,
no? Isa lang yung pinayo sa akin ng upline ko. Dahil ako po ay mabait na downline, sabi kasi sa akin, ang success daw kailangan naka-yes upline ka lagi. Yes, tama. Oo, no? So sabi ko, sige, gagawin ko yan. Mabuti akong estudyante. Alam mo, MD, isa sa advantage ko yan. Magaling ako na estudyante. Yes, Pag nagkaroon ako ng magaling na teacher, nagkakaroon ng magandang resulta. yes, tama. Kombinasyon kasi ng magaling na estudyante at saka magaling na teacher para magkaroon ng magandang resulta. Yes, tama. Hindi pwedeng magaling lang ang teacher. Yes, tama. Hindi rin pwedeng magaling lang ang estudyante. It's a combination ng magaling na teacher at magaling na estudyante. Same sa sport. No, magaling na tawag dito at atleta, magaling na athlete at magaling na coach. Yes, tama. Example, Michael Jordan. 'Di ba? Nagkaroon ng coach na si Phil Jackson. Magaling na coach tapos merong magaling na player. Yes. Kita mo naman Yung resulta. yung resulta. It's the same sa industriya natin. Yes. Make it sure kapag pumasok ka sa isang training, ang mindset mo, magaling ka na estudyante. Ibig sabihin, magaling ka mag-absorb ng mga wisdom. Dapat empty cup ka muna. Exactly. Hindi ka pwedeng papasok sa training na parang ikaw yung may alam. Yung mas magaling ka pa kaysa dun sa nagtitraining. Iyan kasi yung nagiging problema ng marami. Sa mga lalo sa mga nagsisimula, no? Lalo yung may mga experience. Oo, tama. Oo. Sakit yan na may mga experience. Yung mga 1 year, 2 years, 3 years. Yes, Di ba? oo. Minsan nga kasabihan nga natin, MD, minsan tumatanda daw tayong paurong. Mm-mm. No, ano ba ibig sabihin tumatanda ang paurong? Ibig sabihin dapat ang ibig sabihin niya, yung kabila niya, yung counter niya, pag tumatanda ka, dapat mas nagiging humble ka. Yes. Mas nagiging listener ka. Yes. Kasi alam mo, pag tumatanda ka na ang advantage na isang matalino at magaling na tao, magaling siyang mag-observe Yes. at magaling siyang kumuha ng pwede niyang makuha. Yes, dapat Tama, ganun. di ba? Mm-mm. Ganun siya Pero mostly sa industriya natin, nakakaroon ng tumatanda ng paurong. Mm-mm. Ibig sabihin, habang tumatanda, nagiging alam niya na lahat. Oo. Pero hindi makakuha ng resulta. Mm-mm. Tama? Tama. Ako, lagi kong binabanggit, hanggat hindi ko nakukuha yung resulta ko, wala ko alam. Yes. Nandun ako sa point na hanggat hindi ko nakukuha yung success ko, marami pa akong dapat alamin. Yes, tama. Example, gusto ko nang kumita ng 10,000 per month. Hindi yan, hindi yan madali. Mm-mm. It's a challenge. Ako lagi kong, ang income challenge sa akin yan Oo. Lalo sa mga starter. Mm-mm. Yung kumita ka ng 10,000 madali. Pero kumita ka ng 10,000 consistently, challenge yan. Yun ang challenge. Oo. Ngayon, nahanapin mo yan. Paano mahanap? Training ang kailangan mo dyan. Yes. No? Tamang skills, Mm-mm. tamang attitude, tamang mindset. Yes. Ito pa, MD. Ang pag-level up natin sa buhay, no? Mm. Example, lagay natin 10,000 pesos. Mm-mm. Ngayon, naging consistent ka na. Alam mo ba, MD, na pag gusto mong i-level up sa 100,000 monthly income yan, Yes. kailangan mo na ng another training. So, kailangan mo rin mag-level up sa training. Yes. Oo. Same. New attitude, Oo. new skill set, Yes. at new mindset. Oo. Laging ganun yan. Sa bawat level, Mm-mm. iangat mo na iangat. Gusto mo mag 1 million monthly income? Bagong mindset na naman. That's right. Bagong attitude na naman. Yes. Bagong leadership na naman. So, parang pang 1 million attitude na yan, no? Yes. So, ibig sabihin, wag mo, hindi porke kumikita ka na ng 100,000, alam ko na yan. Oh, hindi ko na kailangan yan. Oo, Ang parang dami ganun. kong nakita MD na Yes. kumita ng 100,000 monthly income consistently. Mm. Malaki yan, nakakatuwa yan. Pero, lagi nilang question, bakit hanggang dito lang ako? Ba't ayaw umangat? Mm. Ang lagi kong sagot dyan, wala ka na kasing bagong alam. Yes. Yun yung pinakamasakit na part. Chairman, meron pong mas malala. Ano? Yung hindi pa kumikita. Pero, marami nang alam. Maraming alam. Nakakatuwa. Mm. At minsan, pag pinakinggan natin, parang kung tayo nakikinig, pwede tayong tamaan. Yes. Pero huwag mong personalin. Yes. Because the intention of this video, Mm. the intention of this podcast is matulungan tayo or magising tayo kasi gusto ka rin namin tulungan kumita ka. Yes. Mm. Ayaw namin tumagal sa industriyang to na hindi ka kumita. Kaya nga kami gagawa ni MD ng mga videos. Yes. Bakit? Para ibigay sa inyo yung mga knowledge namin. Mm. Paano kitain yung milyon na yan? Yes, tama na. Mm. Kasi hindi naman namin kayo tuturuan ng isang bagay na hindi kayo kikita kasi hindi rin uunlad yung Yes. negosyo natin. Yes, tama. Kaya ulitin ko sa lahat ng ating mga viewers, sa ating mga nanonood, lalo na yung ating mga linyans, lagi natin iisipin at i-program na
magti-training ako, magti-training hanggang makuha ko yung success ko, yung achievement ko, yung pangarap ko. Kailangan makuha ko siya. Yes. Now, ito yung nakakatuwa. Ito yung masarap na part. Ituturo natin to libre na. Yes. Oo, yun ang advantage. MD, kung hindi ako nagkakamali, magkaedad tayo sa industriya. Nung panahon natin, binibili halos lahat ng training. Lahat may bayad. Oo. At hindi available. Yes. Hindi available. Wala tayong YouTube nung panahon natin. Mm-mm. Wala tayong social media nung panahon natin. Yes. Oo. Ang meron lang tayo, ewan ko kung a-agree ka, sana agreehan mo ako. Cassette tape lang tayo nun eh. Totoo yun. Ha? Yes. Batang ano ako Yun eh. yung pinaka-high-tech na yun. High-tech na Oo. yun. Oo, kasi... Naalala ko nung pag nagte-training ako, MD, meron akong Walkman. Mm-mm. Lalagay ko yung cassette tape nila Anthony Pangilinan. Yes, Ang oo. dami yan eh. Kung sino-sino pa, sila Jim Ron. Oo. Ang dami yan. Tapos nakalagay ka. Nasa bus ka, sasakay ka. Tapos magugulat ka, malulobat yung battery. Kasi Yes. mabilis malobat yan Yes, eh. oo. Bitin na bitin ka. And bibilin mo yung mga trainings Training. na to. Yes. Kasi nung panahon namin, walang mga upline na magagaling magturo at mag-share ng knowledge. Yes. Walang nagvi-video. Wala namang cellphone nung panahon natin. Yes, oo. Tama ba? Talagang sobrang mag-e-effort ka para lang matuto. Bibilin talaga. Yes, bibilihin, gagastos ka. Gagastos ka talaga, Yes. a-attend ka sa mga lugar kung nasaan sila. Hahabulin Totoo. hahabulin mo tong mga training na At to. kahit gaano kalayo at gaano kamahal, excited tayo. Yes. Oo. At dumating tayo sa point, MD, pumupunta pa tayo sa abroad. Totoo. Pupunta pa tayo sa international. Mga convention. Yes. To attend trainings Yes. na ituturo natin Nang libre. na libre at via online. That's right. Sa pinaka-convenient nyo na Oo. sitwasyon. Oo. Ibig sabihin, ang kailangan na lang yung willingness na lang ng Totoo. makikinig. No? Kung ikaw yung nakikinig na gusto mo nang yumaman, Mm-mm. gusto mo nang mabago yung buhay mo, Yes. yung tipong gagawin mo yung lahat, yung tipong ang mentality mo, yes, upline lang ako, Yes. yung tipong lahat ng mapapakinggan mo is gagawin ko, Yes. i-apply ko lang, Mm-mm. wala akong kukwestiyonin, hindi ako magda-doubt. Tapos, tawag dito, we make it sure na pag sinundan nyo yung aming program, makukuha mo yung resultang gusto mo. Yes. Yun yung pinakamasarap, Tama. no, MD. Now, ano ba yung unang kailangan natin, no? Okay. Sa training kasi MD lagi natin dadandaan, bawat industriya iba't iba ang function o iba't iba ang process Yes. ng success. Tama. Iba ang success ng traditional business, Mm. iba ang success ng employment, Yes. iba ang success ng tawag dito sports Mm. o pag-aartista, lahat yan may proseso, no? Oo. Kaya yung unang-una dapat natin maintindihan, yung tinatawag na understand the business flow. Yan, no? Kailangan natin maunawaan at maintindihan yung takbo, yung flow, yung process ng negosyo ng multi-level marketing. Yes. No? Especially the idea of multi-level marketing. Oo. Multi-level marketing is isang klase ng pagninegosyo. Kunyari, tawag dito fishing industry, negosyo 'yan, no? Tawag dito yung industrial, meron din 'yan. Yes. Mechanical, meron din 'yan. Ang MLM, ang multi-level marketing is isang klase ng industriya. Yes, totoo. Na hindi ito yung sasali ka lang tapos yayaman ka na. Mm. No, you need a proper knowledge, especially the business flow. Paano pag sinabing business flow, ano ba 'yon? Yung business flow yung from start hanggang makuha mo yung success mo. Mhm. Pagka-join mo, dapat alam mo kung ano yung step by step na dapat mong aralin. Paano ba, example, product knowledge, Yes. tama ba? Tawag dito, compensation plan, Yes. products, mga basic ito. Yes. Tapos, paano magbayad, Mhm. paano mag-encode, Yes. no? Tawag dito, the flow, yung tinatawag na business flow. O, paano tumatakbo? The process, no? Mhm. Paano kumikita. Yes, tama. Paano kumikita sa industry nito. Kasi minsan, kaya tayo hindi makasagot sa idea ng baka yan pyramiding scam. Gamitin Yes. ko yung term na yan kasi usong-uso sa panahon natin Totoo. yung pyramiding scam. Dati, iniiwasan yan sa panahon natin. Yes. Huwag kayong magbabanggit ng pyramiding scam. No. This time, sa panahon natin ngayon, we need nabigyan ng knowledge yung tao para hindi kayo ma-scam. Yes. Kailangan na natin banggitin na bakit kayo natatakot na ipagmalaki yung multi-level marketing Yes. kasi hindi niya natin kayang sagutin
yung ano ba ibig sabihin ng multi-level marketing? Yes. O ano yung industriya natin? Kaya kailangan aralin ito, yung business flow na tinatawag. Tama. Example, pag sinabing business flow is paano ba kumikita yung isang distributor, paano ba magsisimula yung negosyo niya, Yes. no? Bakit nagre-recruit, bakit nagbebenta, Yes. 'di ba? Ano ba yung leverage? Bakit importante yung leverage sa MLM? Yes. Ito yung mga bagay-bagay na dapat nating inuunawa. Now, ang advantage, ang good news sa mga susunod natin na mga videos, ipapaliwanag natin to lahat. Yes. Tama. No, ibig sabihin, ni-intro lang namin sa inyo na ano yung una nyo aaralin. Una, number 1 is the understand, no? Understand the business flow. No, so kailangan mo ng tamang environment. Yes. Tamang environment. Anong ibig sabihin? A-attend ka ng mga training, technical training, at magpapa-coach ka. Yes. Importante 'yon, magpapa-coach ka. Magpapa-coach, oo. Hihingi ka ng coaching session. Kung ang leader mo is bago pa, ibig sabihin, parehas kayong meron kasing mangyayari ganun, MD, na Yes. pag-join mo, ang nakuha mong upline, bago pa din. Bago pa din. Oo. Ibig sabihin, pwedeng day 1 ako ngayon, bukas, naka-recruit na ako. Parehas kaming bago. Yes. Make it Nauna sure, na ng isang araw. nauna lang ng isang araw. Oo. Make it sure na maghahanap kayo ng mga veterano na. Yes. Doon ka, ibig sabihin ng veteran, ano ba ibig sabihin ng veteran? Una, panahon. Ibig sabihin, tignan nyo yung time. Pangalawa, tignan nyo yung skills. Yes. Ibig sabihin, meron kasing mga Pundasyon na, no? may mga pundasyon. Meron kasing nagtuturo pero mukhang nakwento lang sa kanya yon. Yes. Pero hindi nagawa. Nalipasan ng So ibig panahon sabihin, ang magtuturo, make it sure na nagawa. lang. Yes. Hindi kwento-kwento Hindi lang. Narinig lang. Narinig lang, nabasa lang, Yes. kinapi lang. Kasi iba yun eh. No? Pangalawa, kailangan, another thing is dapat matutunan nyo, yung mag-mentor sa inyo o yung magtuturo sa inyo, we make it sure na naggumawa na ng resulta. Yes. Pag sinabing resulta, depende sa hinahanap mo resulta. Example, tawag dito, resulta ng direct selling. Yes. Huwag ka magtatanong sa hindi marunong magbenta, Mm. pero marunong lang magkwento. Yes. Make it sure na, for example, kung ako magpapaturo ng direct selling, kanino ka magtatanong? Kanino ka magpapamentor? Yes. Doon sa nakakabenta ng isang box everyday o nakakabenta ng 20 box everyday? Siyempre, dun sa 20 bucks. Exactly, sa 20 bucks. So make it sure na hanapin mo yung gusto mong ma-acquire. Yes. Yun yung sinasabi natin na understand or yung kailangan mo ng tamang environment, Yes. no? Pangalawa, ayan, no? Ayan. Na bakit importante o anong mga training yung dapat nating atinan kung tayo ay nag-uumpisa. Right business mindset. So make it sure na nagkakaroon tayo pangalawa, ito yung na-acquire Yes. natin, no? Sorry i-correct ko lang. Ano yung na-acquire natin pag nagti-training tayo? Number 1, naiintindihan natin yung business flow. Yes. Una yon. Mm. Bago sa lahat, yun ang una. Okay. Pangalawa, yung tinatawag na nagkakaroon tayo ng right business mindset. Oo. Importante ba, MD, yung right business mindset? Oo naman, oo. Yes, kasi katulad ng binanggit ko kanina, bawat industriya merong mindset yan. Mm. Ang empleyado may mindset yan. Yes, that's right. Isang example ng mindset ng isang empleyado is tawag dito, sasahod yan ng akinsi katapusan. Yes, oo. Sa business, walang akinsi katapusan. Yes. Tama? Yes. Sa tawag dito sa employment, ang mindset diyan, no work, no pay. Oo. Sa business, walang benta, walang kita. Oo. Clear tayo doon, ha? Yes. So, tama. iyon yung mga bagay. No? Pangalawa, another thing, sa employment, may tinatawag na salary. Yes. Sa business, walang salary. Yes. No, dito is income na tinatawag. Yes. Ano ang advantage naman ng yung pinagkaiba ng dalawa? Hindi siya fix. Yes. No, na-expand mo naman sa business yung income mo. That's right. So, hindi mo pwedeng i-compare. Bakit ko 'to binabanggit? Because yung dalawang mindset, hindi mo pwedeng ikumpara. Yes. Bakit? Kasi yung iba, marami dito nagkakaroon ng mindset na ang tagal-tagal ko nakilinan, hindi pa ako kumikita. Mm. Di ba? Buti pa yung trabaho ko. Hindi mo pwede ikumpara, buti pa yung trabaho mo. Yes. Kasi sa trabaho mo, pwede kang mag-time in, tapos hindi ka naman magtrabaho. Yes. Tatakbo talaga yung oras mo. Yes. At sa dulo,
Basta hindi ka nakita mo ng boss mo, Yes. babayaran ka. Totoo. Tama? In business, hindi ka pwedeng magtago, hindi mo pwedeng dayain. Yes. No? Yung ginagawa mo doon Oo, sa hindi ka employment. hindi ka pwedeng magsabing masipag ako. No, ang usapan dito yung sipag mo na makikita sa resulta yan. That's right. Hindi makikita sa salita. Yes. Kaya lagi nating babanggitin ha, kailangan pag nagte-training tayo, nakaka-acquire tayo ng tamang mindset, right? Business mindset. Mhm. Another example, business. Traditional businessman at multi-level marketing, Mhm. no? Parehas na sa business pero magkaiba ng business mindset. Yes. Magkaiba pa rin yan. Oo. Magkaiba pa rin yan. Oo. Example, kung ikaw ay businessman, di siyempre feeling boss ka. Yes. No, okay lang 'yan, 'di ba? Dahil big time ka eh. Yes. Na boss ka. But lagi mong tatandaan, in traditional business, maraming hahabulin 'yan. Mhm. Maraming habulin, overhead expenses. Kaya ang mindset niyan is magtrabaho siya ng maigi. Yes. Bakit? Kasi ang una niyang babayaran yung mga responsibility niya. Yes. Yung operational Yung expenses operational niya. expense niya, yung papasahudi niya. Kaya yun muna yung tatrabahuin That's niya. right. In network marketing, walang ganon. Walang ganun. No? Walang ganon. Kaya dapat magkaroon tayo ng tamang mindset. That's right. Wala kang boss dito. Yes. Walang mag-uutos sa'yo dito na kumilos ka na Totoo. gawin mo to, gawin mo yan. No. Mhm. Ikaw yung mag-handle ng sarili mo. Mhm. Kaya ulitin ko, pag lagi tayo nagtitraining, nakaka-acquire tayo ng tamang business mindset. Yes. No? Importante. Hindi ka yayaman, hindi ka aasenso sa negosyo na to pag hindi mo na-align yung tamang mindset. Totoo. Yung tamang mindset, no? Sa employment, another mindset, ha? Tingnan nyo. Sa employment, pagdating ng gabi, dapat nagpapahinga na. Oo. Sa negosyante, hindi. Mhm. Hanggat may opportunity, Mhm. di ba? Tatrabaho ng tatrabaho yan. Yes, right. Kung maalala mo, MD, nung panahon natin, meron tayong mindset na tulog na yung iba, tayo, Gising pa. tinatrabaho pa natin pangarap natin. Yes, totoo. Yung iba, nangangarap, pero tayo, tinatrabaho na, kinukuha na natin yung pangarap natin. Yes. So, it's a different mindset. Saan natin makukuha yan? Sa training. That's right. Sa lagi nating pag-attend ng training. Oo. Pangatlo, MD, ano yung nakukuha natin? Right, business, Minds- culture. 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 Oo. Culture Oo, tayo. Culture naman, oo. Bakit? Yung culture is importante. Oo. No? Kaya maraming sumasali sa ganitong industriya, MD, na nagkakaroon, na term na culture shock. Oo. Ano yung Culture shock, oo. culture shock? Totoo. Yung mga salitang payaman, Yes. grabe, Mhm. power, Mhm. o yung term na positivity. Yes. Ang isang networker, ang isang multi-level marketer player, Oo. ang isa sa makikita nyo dyan is napaka-positibo. Totoo. No? Wala nang makain yan, positibo pa. Yes. Di ba? Wala Power nang na power pa rin. power na power yan. Naka-power dressing lagi yan. Yes. Di ba? Yung tipong ang tawag natin dyan, pangmalakasan. Yes, hindi nakikita ng kahinahan. Hindi mo nakitang nakahinaan. Yes. Ang isang bakit? Because ang negosyo natin is more on pangarap. Nagbibigay, ang totoong negosyo ng multi-level marketing is nagbibigay ng hope. Yes. Ano ba sa Tagalog ng hope? Pag-asa. Pag-asa. Yan. Nagbibigay tayo ng pag-asa. Yes. Kung hindi makita sa iyo yung pag-asa, wala kang binibenta. Yes. Pag-asa. Yung nakita kong walang kapag-asa. Honestly, Yes. MD, ito yung mga basic na sinasabi namin. Bakit important? Saan natin ito makukuha? Yes. Sa training. Training. Yes. Sa lagi mong pagkatin ng training, Yes. sa lagi mong pakikihabilo, Yes. pagpasok, nababago natin yon. Yes. Yung personality natin. Kaya masarap sa sa negosyo to. Yes. Kaya pag tinatanong ako ng marami, ano yung unang-unang nagustuhan mo? Mhm. Bakit na in love ka sa multi-level marketing? Ang lagi kong sinasagot, yung positivity. That's right. Because hindi naman ako pinanganak na mayaman MD. Totoo. Hindi rin ako pinanganak na gwapong katulad mo. Ay, grabe yan. Oo. No, hindi tayo pinalad sa ganyan. Pero because of positivity, Yes. MD, Oo. parang may advantage Lahat Yes. pag positive ka. Yes. Tama? Saka yun- Parang MD, parang ganito. Aanhin mo yung kagapuhan pag wala kang positivity. Totoo. Di ba? Saka yan ang bubuhay sa'yo eh. Ayan.
bubuhay ng pag-asa mo, Oo. no? So ibig sabihin, MD, ito clear sa atin, the culture is napaka-importante. Tama. Yung tamang pananamit, Yes. yung pagsasalita. Kultura yan, oo. Kultura yan. Kaya, tayo, sinasanay natin yung mga tao, yung mga salitang payaman. Minsan pinagtatawanan tayo sa labas. Yes, oo. Di ba? Yung mga tawag dito, yung mga concept, Mga terminology. yung mga terminology natin, That's right. yung mga pananamit natin. Yes. Minsan, nakakatuwa, pero it's a practice kasi. Di ba? That's Naalala ko, MD, nung panahon natin, meron tayong itsura. Yes. Meron tayong na-identify mo kapag yan ay networker. Yes. Yung pag yan merong naka long sleeve, Yes. naka-tuck in, Eh, tapos nakamatulis na sapatos, Sapatos, tapos merong bag. May sling bag. Ah, Alam namin na yan. pag nakita mo ng clear book. Networker talaga kagad yan. Oo. Kahit anong company ganun ang itsura. Yes. Nakamatulis na sa... Ma-identify mo na. Identify mo na. Why? Because tinitrain eh. Oh, kultura yun eh. Kinukultura yan na dapat lagi kang prepare, That's right. dapat lagi kang handa. Ano Yes. ibig sabihin ng laging handa? Yung yung prospect, hindi mo alam, as a networker, hindi mo alam saan susulpot. Totoo. So kung hindi ka handa, hindi mo pinrepare yung sarili mo, sabi, nakapambahay ka lang, para ka lang pupunta sa kanto, Yes. tapos yung prospect, biglang Oo. yung alas nandyan. Totoo. Paano mo maipipresent ng tama yung sarili mo? Yes. Ito saan natin to natututunan? Sa training. Yes. Yung culture. Kaya as tawag dito, as a student, as newbie, bagong pumapasok at bilang naghahangad maging successful sa Lean and Green, Yes. make it sure na i-absorb natin yung culture. Totoo. Normal na maiilang kayo. Normal lang na bilang bago, maiilang kayo. Bakit? Kasi hindi mo to nakasanayan eh. Totoo. Yung nagpapalakpakan, 1 milyon, 2 milyon. Culture to eh. May padjak pa yan. Di ba parang baliw talaga. Yes. Awkward eh. Awkward talaga kung bago ka. Kasi hindi mo yan ginagawa sa opisina. Oo. Wala ka naman makita sa opisina, 1 milyon. Woo! Di Di ba? Mahinhin ka or introvert ka, di ba? May mga ganun eh. Oo. Dito ka lang makakakita. Gabi ang tawagan, good morning. Good morning. Doon pa lang eh. Di ba? Ang labo na nun. Oo. Pero ang nagkakaintindihan lang dyan is yung industriya. That's right. Kahit saan ka pumuntang industriya, Yes. kahit saan ka pumuntang kahit saan ka pumuntang MLM company, iisa ang lingwahe. Yes. Totoo. Hindi mo mababago yan. So, kung gusto mo maging successful, kailangan mo sumabay sa culture na yon. Totoo. Sabi nila corny daw, baduy daw. Pero sa totoo lang ang mentality ko, mindset ko, corny man yan, baduy yan, kung ikayayaman ko yan, okay lang. Totoo. Aanuhin ko naman yung magandang sasabihin, di ba? Maganda ipapakita ko sa tao. Susundin ko yung iisipin ng tao. Kaso, Ito naman yayaman. hindi ka mahirapan ka naman sa buhay. Ito yung mga bagay. Alam nyo, yung isa sa pinaka-challenge, MD, dalawa eh. Yung una natin pinag-usapan, yung mindset at saka tong culture. Yes. Ngayon, paano mababago yung culture mo? Yun. Yung pag-attend mo ng training, nagkakaroon ka ng tamang mindset, Yes. na-absorb mo, naiintindihan mo yung mga mindset na to, tawag dito, unconsciously, yung culture, unti-unti, nababago ka. Ngayon, pang-apat, no, na nakukuha natin o na-acquire natin sa training. Sa pag-attend ng training. Ano yung benefits pag nag-attend tayo ng training? Yung pang-apat is, nagkakaroon tayo ng right business skills. MD, importante yung skills. Hindi pwedeng power lang. Hindi pwedeng sigaw-sigaw ka lang. Hindi pwedeng attendance ka lang. Ang isa sa mga i-acquire mo na importante is the skills. Aanhin mo na member ka, hindi ka naman maka-approach. Hindi ka naman maka-penetrate sa market mo. Hindi niya rin na-execute lahat ng natutunan niya. Hindi ma-execute. Ngayon, ang tanong, saan mo to na-acquire? Yung skills na to. Walang iba kundi sa training. No? Saan mo to na-acquire? Sa mga mentors. That's right. No? Sa mga experience ng mga tawag dito, distributor na nakagawa, doon mo kukunin ito. Yes. No? Lagi yung tatandaan para tayong cellphone. No? Nung binili natin ito, meron tong tinatawag na default. Yes. Now, yung cellphone natin pare-parehas ang default. Ngayon, nagiging magkakaiba lang ang power nito kung ano ang mga dinownload mo. Yes. Anong tama. mga nilagay mo. Mhm. Di ba? Ngayon, nag-download ka without the skills,
Oo. sayang yung dinownload mo. Yes. Kasi hindi mo naman magamit. Oo. Same with sasakyan, MD. Aanhin mo yung sasakyan kung hindi ka naman marunong mag-drive. Yes, kahit maganda pa yung sasakyan. Kahit magkaroon ka pa ng Lamborghini, Yes. Ferrari, kung hindi ka marunong mag-drive, Wala kang skills of driving, no? Yes. sayang. Totoo. No? So ito, yung lean and green is isang klase ng vehicle. Yes. Para siyang Lamborghini, Yes. para siyang Ferrari. Oo. Pero pag hindi mo kayang i-drive, Wala din. hindi mo na ma-maximize yung opportunity o yung nego- vehicle. yung negosyo natin. Yes, no? Mm. So, huwag kayo maiinip sa pag-acquire. Kasi minsan akala nung iba, minsan kasi nakakalito rin MD, hindi rin natin masisi. Pag nakikinig ng ibang mga motivational talk, motivational speakers, Actually, malilito ka na sa dami. oo eh. Minsan kasi very enticing yung mga sinasabi ng mga ibang mentors o motivator na parang ang dali-dali. Totoo. Yung tipong sa ganitong tawag dito, sa ganitong panahon lang, pagsali ko, 2 weeks lang, ito nang kinita ko, 4 months lang, nakabili ako ng kotse, 3 months lang, nakabili ako ng ganito. Alam nyo, may mga ganong tao. Yes. Pero, wag yun ang gawin mong pattern. Kasi hindi naman duplicable yun. Yes. Ang kunin mo, yung ano yung naduduplicate. Totoo. No? Ako ang lagi kong dinuduplicate MD yung mga tawag dito yung basic, Yes. no? Hindi nga ako nagduduplicate ng 100 recruits. Mas nagduduplicate ako sa 2 recruit, 3 recruit. Yung mga tipong gano'n, no? Why? Because lagi natin titingnan yung kakayanan ng tao. Sabi nga nung nag-mentor sa akin nung unang nung bago pa ako. Sabi niya, make it sure na pag gagawa ka ng sistema, dapat kayang gawin ng hindi nakapag-aral. Oo, dapat ganun. Oo. Kasi kung ang nakakagawa lang yan, yung mga matatalino, Tapos, oo. mga tinapos, malalakas ang loob, ibig sabihin, hindi para sa lahat yung negosyo mo. Totoo. So, yun yung lagi natin tatandaan. Ngayon, yung lean and green, isa yan sa makikita nyo na pattern. Yes. No, na kung titingnan natin yung kahit hindi ka nakapag-aral, kaya kang lagyan ng skills. Yes. S2 pa lang eh. Ako, oo. Yung dinevelop ni Press na program na S2, Yes. kahit hindi ka nakapag-aral, Yes. magagawa mo. Ibig sabihin, sa program na S2 na pinrovide ni Press para sa Lean and Green, kahit ikaw ay hindi nakatapos, walang naabot na mataas na pinag-aralan, Yes. kaya mong kumita ng milyon. Totoo yun. Kaya mo makagawa ng malaking organisasyon. Yes. So ano lang ang kailangan mong gawin? Umattend ng training. That's right. Nabivisualize na ba natin gaano ka-importante yung training Yes. sa success natin? So wag natin walang bahala. Honestly, kung ako tatanungin nyo, titimbangin nyo kapag meron tayong mga trainings and event, make it sure na kunyari may nakasabay ka na events, di ba? Meron kasi minsan na ganun eh. Totoo. Sir, birthday po kasi ni ganito. Sir, may handaan kasi na ganito. Sir, may ganito po. Kasi try mong timbangin. Ano ibig sabihin timbangin? Ano ba mas mahalaga? Yung pagbabago ng buhay ko o yung entertainment? Make it sure na ganun. Tingnan mo. For example, ikaw ay naghahangad umasenso, yumaman. Tapos may training ka. Tapos biglang tawag dito, may date ka, nagsabay yung schedule ng date mo at saka nung training. Yes. Alam mo MD, ang nangyayari minsan, ang nag-give up itong Negosyo niya. yung negosyo. Kaya minsan ang binabanggit ko, wala namang masama doon. Yes. Wala, hindi naman natin kukundina na dapat ang pinili mo is negosyo. No. Ang point is, wag din tayo magko-complain bakit matagal yung success natin. Kasi nadidelay kasi yung tawag dito, yung priority mo eh. Yes. Pag sinabing priority, ano ba yung priority mo? Yung knowledge mo ma-acquire para ikaw ay maging successful na? Kasi pag dinidelay natin yung kaalaman natin, nadidelay din yung success natin. No? Ano yan eh? Cause and effect. Yes. Pag dinelay natin yung dapat nating malaman ngayon, madidelay yung action natin kasi wala tayong alam eh. Nadidelay din yung targets natin, nadidelay din yung pagkuha natin ng success natin. So, ang tawag dyan, cause and effect. Ngayon, tingnan natin yun every time na merong mga available training or available time mo, make it sure na maghanap ka. Actually, MD, hindi lang basta sa schedule. Kasi pwedeng nag-aantay lang tayo ng mga schedule. No, isa sa mga best tip ko,
huntingin nyo na. Sadyain nyo na matutunan nyo sa pinakamabilis na panahon. Dapat magtubusan na. No? Yes, so ako MD, bigyan ko example lang. Ngayon, katulad ngayon, grabe yung development ng online business, online marketing, o mga tawag dito, content and etc. MD, alam mo ba sa position ko na to, kapag may oras ako, talagang mag-aaral pa ako ng content marketing, video editing, picture editing, kung ano-anong inaaral ko. Bakit? Kasi ayaw mong mapag-iwanan. Why? Kasi nangihinayang ako dun sa panahon o dun sa opportunity na pwede kong kitain ngayon kaso pinagbukas ko pa. Yes. No? Saan natin makukuha? Sa training. Last. Yung tinatawag natin na right business psychology. Ang lahat ng business merong tinatawag na psychology. Ibig sabihin science. No? May science yung pagyaman. At dapat nating matutunan yung science na yon. Kasi pwedeng may mga techniques para gumaang, para dumali. Ibig sabihin, pag kinuha natin yung science, ibig sabihin yung ibang paano ba yung mga ibang term? Yung science ng pagyaman, hindi ko lang ma-share kaagad kasi masyado pang malalim. Yes. But anyway, tawag dito yung about sa mga energy, o yung mga tipong ganyan, universal law, Based on facts yan. No? o based on facts yan. Ibig sabihin science eh. Kailangan makita din natin yun. Yes. Mapag-aralan natin din yun para maintindihan natin bakit mabagal, bakit may mabagal maging successful at bakit merong mabilis maging successful. Bakit, MD? Simple lang. Pag alam natin yung science ng pagyaman, mas nabibigyan natin ng assurance na yayaman talaga tayo. Kasi isa law din eh. Isa law. Yes. Ibig sabihin, pag sinabing psychology, may formula. Totoo. No? May formula na dapat tayong alam. Yes. Parang kung magsosolve ka ng problem, merong maigsi, tsaka merong mahaba. Yes. So, syempre, piliin mo na yung maigsi. Oo. No? Same result lang Same naman. result din naman. Yes. Saan natin makukuha yon? Sa right business psychology, which Yes. is na-acquire natin sa mga training. Totoo. MD, ito yung mga basic. Ito yung mga simple na pag tinandaan natin maigi. Yes. Na as a beginner, as a newbie, as Yes. naghahangad na maging successful, lalo na sa mga matagal na sa network marketing, MD. Totoo. Yung marami tayong kakilala, inabot na may mga dekada na din na nagtatry sa industriyang to na hindi maging successful kasi Yes. ang nangyayari lang, magiging honest tayo, nagkaroon lang ng maling tawag dito, nag-handle. Yes. Oo. O, parang gano'n, kahit magaling, sabi ko nga kanina, kahit kung magaling ka na player, kung hindi magaling yung coach mo, hindi Totoo. hindi alam kung paano ka i-develop ng coach mo. Yes. Hindi alam nung coach mo paano palalabasin yung potential mo, Oo. nagiging sayang yung pagkakataon mo. Totoo. Kaya may mga tumatagal. Yes. Kaya pansinin mo, MD, merong mga nagiging superstar sa iba't ibang industriya. Yes. Totoo. Kasi, sino yung naghahawak? Sino yung nag-handle? Ang good news with Lean and Green, no? Kay MD, nandito rin ako po, nakasama nyo na. Marami pa, nandyan si BDM. Yes. Tama ba? Yes. Ang dami. Doc Rodel. Doc Rodel, Yes. nandyan si Pres, Yes. nandyan si si BP. Yes. Ito is mga experience. Totoo. Na-experience nila ng mahirapan. Totoo. Kung ako tatanungin, MD, yung management, yung tayo na anim Yes. na magkakasama, lahat kami dumaan sa mahirap. Totoo. Walang shortcut. Walang shortcut. Lahat dinaanan namin yung time na walang-wala. Totoo. Ano ibig sabihin ng walang-wala? Yung kahit walang pamasahe. Totoo yun. Yung tipong kahit yung isipin nyo na yung term na ibig sabihin ng wala. Pero bakit namin naitawid yung negosyo? Yes. Oo. Bakit kami naging successful? Bakit namin nakuha yung pangarap namin? Bakit namin nakuha yung success namin? Yes. Yun yung ibibigay namin sa inyo na formula. At pag sinunod, we make it sure na makukuha talaga. Yes. Ito is intro pa lang, Okay. MD. Pero I believe sa lahat ng bago at mga luma, I think merong something na nagliwanag. Yes. No? Yung tawag natin doon, enlightenment di ba? Ako, Medyo na-align. yes, so ako, Na-align sila.
ako, MD, bakit ako lagi na-attend ng training? Imagine ninyo, may-ari na ako ng kumpanya. Pero pag nanonood pa ako ng NDO, Yes, oo. nagre-review pa ako ng NDO. Totoo. 'Di ba? Ibig sabihin, katulad ni BP, yung MDO mo, pinapanood ko pa. Bakit? Hindi ko ba alam yung NDO? No. Because minsan, nai-enlighten ka eh. Totoo. 'Di ba? Parang nagkakaroon ka ng parang, ay, Saka na-energize ba? na-energize, no? Another advantage ng training. Ang training para yung pag-church. Totoo. No, kung religious person ka, parang pag-church. Sabi ng pastor, bakit daw importante yung pagpunta sa church Yes. regularly, Yes. no? Ay samantalang ang nagtanong is isang Congregation, isang reliyosong tao. Oo. Sabi niya, pastor, bakit ba laging dapat mag-church? Pare-pares naman ng tinuturo, paikot-ikot lang yung topic. Yes, oo. Cycle lang naman, bawal magsugal, bawal ganito, bawal ganyan, dapat ganito. Cycle lang siya. Yes. Alam ko na yan paulit-ulit Minsan nga, pastor, intro pa lang, parang alam ko na yung magiging topic Yes. Sabi ng pastor, ito yung sagot ng pastor. Alam mo, brother, hindi naman to usapin kung alam mo o mali. Totoo. Kasi sa totoo lang, sa panahon mo ngayon o sa level mo ngayon, lahat ng mali alam mo. Alam mong maling magnakaw, Yes. alam mong masamang magnakaw, Yes. alam mo lahat ng mga mali at masama. Yes. At alam mo rin yung mga tama at mabuti. Totoo. Pero without konsensya, magagawa mo tong mga to. No? Ibig sabihin, yung magagawa mo yung isang mali kasi nawalan ka ng konsensya. Oo. Ganun din sa training. Mhm. Bakit importante yung training? Kasi nagkakaroon ka ng reminders. Konsensya is reminders Yes, totoo. Nare-remind nai-enlighten. Yes, oo. Alam na natin, pero pag narinig natin, oo nga no, Oo. napapa-oo nga tayo. Naalala mo, oo nga. Oo nga no, dapat ito ginawa ko. Kaya pag ako nangihina, training kagad ang Training. kapitan ko Yes. Kapag ako down, training agad. Yes. Pag meron akong hindi masagot na at hindi ko ma-solve na problem, Mhm. training agad. Totoo. Bakit? Kasi minsan alam na natin, Mhm. pero kailangan lang natin ng reminders. Yes, oo. Na ito yung mga dapat nating gawin, ito yung mga hindi na dapat nating gawin. Ngayon, yan yung dahilan bakit sobrang importante yung training. MD, maraming salamat at Ayun, salamat po, nakapag-share ako, and I hope sa lahat ng ating viewers na-encourage namin kayo na talagang pagsumikapan natin at itatak sa isip natin na kahit anong mangyari, ang unang kakampi ko sa success is magtraining. Yes. Yan. MD, back to you. Ayun, so maraming salamat po, Chairman, no? So, tayo po ay binigyan ng pagkakataon na makinig ng gaytong klaseng training, lalo na sa haba ng experience po ng ating chairman. Nakita nyo naman. So, yan. So, tandaan ninyo, I hope na naisulat nyo naman lahat po ng mga importanteng training, no, na inatinan ninyo. Okay? And especially dito sa ating LNG Online Academy. Okay? And I hope hindi po to yung una or huli, no? So dapat tuloy-tuloy po yung pag-attend ng training gaya po ng sinabi po ni Chairman. Even po kami, tuloy-tuloy po yung pag-attend ng training ho namin. Okay, so kami po mismo nag-aaral pa rin. Hindi ibig sabihin marunong ka na, enough na yun, no? Dapat tuloy-tuloy po yan. Lalo na pag lumalaki na yung organization nyo, lumalaki na yung network ninyo. Okay, so anyway, and maraming salamat po, no, sa lahat pong mga nakinig, nanonood ng video ito, or kung nasaang lugar ka man, kung ikaw ay OFW, kung nasa Luzon, Visayas, Mindanao, okay, maraming salamat po. Okay, so see you po sa susunod na online academy ho natin, online training ho natin. Marami ho tayong pag-uusapan pa para mas lalong ma-develop ka. Okay, mas lalong maintindihan mo kung gaano kaganda yung negosyong ito para at least sigurado ka na yung ginagawa mo ay talagang magsasucceed ho kayo. Okay, anyway, maraming salamat po, Chairman. Maraming salamat, MD. Ayan. So with that, more power po sa ating lahat. God bless. Humayo po tayo at magpakarami. Yes.